Good morning po mga kapatid. Our devotion for today, praying with confidence. Tayo ay manalangin sa Diyos ng may kumpiyansa at tiwala sa Kanya. Our scripture reading, 1 John chapter 5, verse 13 hanggang 15, and our key verse, Hebrews chapter 10, verse 35. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Kadalasan, ina-approach natin ang panalangin na para tayong bata na unang pasok pa lamang po natin sa eskwelahan at tayo ay nag-aalinlangan. No? Hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. So, hindi yon ang konsepto ng pananalangin or pagsamba na itinuturo ng salita ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos, tayo tumawag sa Kanya na para tayong kampyon. Meron tayong kumpiyansa at meron tayong tiwala na lalapit po sa Kanya. Of course, walang kayabangan, walang kataasan ng isip, kundi yung kumpiyansa, tiwala sa Diyos na ating tinatawagan. Ang sabi nga sa 1 John 5:14, na kung meron daw tayong confidence sa Diyos, then anuman yung ating hihingi na kanyang kalooban ay pakikinggan tayo ng Panginoon. So it is good na lumapit tayo sa Diyos ng may confidence. But sometimes tayo ay hesitant sa mga bagay na ginagawa natin sapagkat hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos sa anumang sitwasyon sa ating buhay. I mean, gusto mong sundin ng Diyos, gusto mong hanapin yung kanyang direksyon sa iyong buhay, but the question is, gaano kalayo ang handa mong lakarin na nais ng Diyos sa iyong buhay, lalong-lalo na kung yung landas na iyon ay hindi mo sigurado or walang tiyak or walang maliwanag na marka na gusto ng Panginoon. So, maaaring hindi mo alam kung ano yung kalooban ng Diyos sa mga ilang circumstances or situations sa iyong buhay, pero still, pwede ka pa rin tumawag sa Diyos ng may tiwala or kumpiyansa kung gagawin mo yung mga bagay na ito. Una is you let God have His way. Ibig sabihin, pinapayagan mo kung ano yung gusto ng Diyos sa iyong buhay. I mean, maaaring meron kang ginagawa ngayon na isang specific na bagay sa iyong buhay, but at the same time, kailangan ready ka rin sa mga course na gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay or mga pagbabago na gustong gawin ng Diyos sa iyong landas. So, alam ng Diyos kung ano yung pinakamainam sa iyo, and it is good na tanggapin mo yung kanyang plano kahit may mga times na hindi ka sang-ayon doon. And the second thing, to pray with confidence is glorify Him. Yes, luwalatiin mo siya higit sa sagot na gusto mong makamtan. Because ang panalangin ng may confidence, ang purpose nito ay parangalan ang Diyos, luwalatiin siya. So anuman yung ruta, anuman yung bagay na siyang magbibigay kataasan sa Diyos, yun ang napakahalagang mas piliin mo kaysa sa mga bagay na iniisip mong magbibigay pagpapala sa iyo. So napakahalaga na it is good na lagi mo i-consider kung ang iyong ginagawa, kung yung ruta na iyong tinatahak ay nagbibigay ba karangalan sa Panginoon. And then last thing is you need to praise God regardless kung ano man yung outcome. So kung susundin mo ang Diyos sa iyong buhay, ipagkatiwala mo na sa Kanya yung consequence, and if the consequence is suffering, so be it kung yun yung pinayagan ng Diyos sa iyong buhay. Because it is good na sa lahat na nangyari sa iyong buhay ay purihin mo ang Panginoon, ano man yung resulta ng iyong panalangin or pagsunod sa Kanya. So napakahalaga, you pray with confidence at patuloy ka magbigay pasasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay, yamang alam mo na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. So, praying with confidence at napakahalagang sa devotion na ito, mag-reflect tayo, i-reveal ng Diyos ang tunay na motibo ng ating puso o ng ating pananalangin. Ano ba ang ating motive? Ito ba ay para parangalan ng Diyos? Para sundin yung paraan ng Diyos sa ating buhay? At pagkatiwalaan ng Diyos anuman yung mga circumstances na pinapayagan niya sa atin, or ang layunin lang natin is pagpalain tayo. Makuha natin yung mga bagay na tingin natin na magbibigay sa atin ng pagpapala. So I hope we pray with confidence dahil meron tayong relasyon sa Diyos at malapit ang ating relasyon sa Kanya. Let us pray. Our Father in Heaven, i-reveal niyo po nawa ang tunay na motibo ng aking puso sa aking pananalangin, O Diyos. At nawa po, Panginoon, Ikaw ang siyang aking tunay na maluwalhati.
sa aking pananalangin, higit Lord sa sagot na gusto ko pong makamtan, O Diyos. So I pray, Lord, na ako'y manalangin with confidence at matiyak ko, O Diyos, ang inyong kalooban sa aking buhay. Tanggapin ko, O Diyos, ang inyong plano at ikaw po ang patuloy na gumabay sa aking ruta, Panginoong Diyos, na nais niyo po sa aking buhay. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.